Casimero Cuadro-Alas at Naoya Inoue nagkasundo na sa hatian sa magiging laban nila ngayong 2024. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and share naman po bilang suporta sa ating YouTube channel. Well, mainit nga po na pinag-uusapan ng laban ni Casimero Cuadro-Alas Angas Pinas at Naoya Inoue ngayong 2024. Yan nga po yung matapos matalo ni Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue, ang ating kababayan at pambato din na si Jerwin Ancahas alias Pretty Boy sa loob lamang ng 9. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, inaayos na nga po at biglaan na lang talaga magkakaroon ng date schedule ang magiging laban nga po ni Angas Pinas at ni Naoya Inoue. Sa previous mga updates natin ay pumayag na at kumpirmado na mismo ang top CEO boxing promoter na si Bob Arum na po mismo ang gustong maikasa ang laban nila. Na i-announce na nga po yan sa mga ibang sports event sa Amerika, which is pinag-uusapan po talaga hindi lamang sa bansang Pilipinas bagkos pati sa Amerika. Siguro naman ay ikakagulat ito ng kampo ni Inoue kung sabihin talaga ni Bob Arum na hindi pwede mangyari yung laban sa Japan, dahil nga lahat ng mga laban ng Inoue na nangyayari sa Japan kapag ka Pilipino ang kalaban ay natatalo. Bakit kamo? Ang sinasabi natin dito yung ginagamit nila ng mga paraphernalia, yung mga gloves, yung mga itinuturok na pang anti-pain reliever ay hindi po dapat ginagawa kapag ka merong laban. Kaya nga sinasuggest ni Bob Arum at ng magkabilang kampo, pati ng kampo ni Casimero Cuadro-Alas ay sa Amerika mangyari ang laban para fair at patas sa patas. Bakit po sa Amerika? Kapag ka sa Amerika kasi lahat po nang gagamitin, hindi lamang si Naoya Inoue, pati ang gloves na gagamitin ni Casimero, dadaan po yan sa mga testing at pagsusuri. Yung anti-doping test na sinasabi natin, once na pumalya at nagpositibo nga etong si Naoya Inoue, baka makansilaan ang kanilang laban at automatically mangyari panalo agad si Cuadro-Alas. Pero syempre hindi papayag ang ating Angas ng Pinas na hindi lumalaban na nanalo. Ang gusto ni Alas ay matalo talaga etong halimaw na Japan at patunayan niya sa Pilipino na talagang babangon tayo sa kabila at sunod-sunod na pagkatalo natin simula pa kay Marlon Tapales at yung ilang mga Pilipinong sumubok dito sa Japan. Well mga kaibigan, napakarami pa natin kaganapan na dapat malaman. So please huwag yung kakalimutan mag-like and pakishare na rin sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po.